binabalaan po ng impeachment court itong mga miyembro ng prosecution panel na posibleng sila i-contempt. Bakit kaya? Yung mga taga-HOR na yan, mga kababayan, no? Isanay po yan sila mag-contempt. Ano kaya ang mararamdaman nila ngayon na sila naman ay babalaan na posibleng i-contempt ng impeachment court kung hindi po sila sumagot doon sa hinihinging paliwanag patungkol po sa impeachment complaint against kay Vice President Sara. Ito po, panoorin natin ang balita and isama na rin po natin, no? Balikan din po natin yung pare na si Father Flavio Villanueva na ngayon ay tumawag na hudas sa 18 senador. Sige, pag-uusapan natin yung mamaya. And of course, hinahanap nila is accountability and transparency. Tingnan din natin kung mayroon po ba yung mga taga-House of Representatives. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas sa hinihing resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, iniisip kasi nila na pantay po yung impeachment court at itong silang mga prosecutors panel. So sabi ni Jess Cudero, hindi kami pantay. Pantay kami kung House of Representatives at Senado lang. Pero pagdating sa impeachment court, mas mataas kami. Hindi nila pwedeng baliwalain ito. Hindi sila pwedeng magmatigas. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Naku po, sa kampo ni Vice President Sara, okay na po, no? Kumbaga handa na po sila and 10 days na preparation para sa kampo po ni Vice President Sara is handa na po sila, no? Sagutin na po nila. Yung nagmamatigas actually itong mga prosecution panel. Naalala niyo po, nung last day na mag-end na po yung session nila, nag-announce po sila na for deeper muna, hindi muna nila tatanggapin itong ibinalik sa kanila na impeachment complaint. Nagmamatigas po sila, pansamantala daw hindi nila tatanggapin. Sige, tingnan natin yung kanilang pagmamatigas, mga kababayan po natin. Pagmamatigas ni Martin Romualdez na ayaw tawagin, no? Hindi, gusto na siyang tawagin na tambaloslos. Wag lang daw siyang tawagin na kawatan. Paano yan, pinagsama? Tambaloslos at kawatan. Tara, patuloy natin. 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. So sige, abangan natin ito, mga kababayan po natin, no? Yung pagmamatigas nila. Kasi nagmamatigas sila, no? Na kayang-kaya daw po nilang labanan, no? Kaya po nilang questionin itong impeachment court. At syempre, no, ang purpose naman umano nitong impeachment laban kay Vice President Sara ay para maliwanagan daw, maipresent lang daw itong mga ebidensya at bahala na daw po yung mga judges, no, mag-decide whether guilt or acquits yon itong si Vice President Sara. Pero syempre, alam naman natin kapag naipresenta na po nila, syempre dagdag kahihiyan po yan kay Vice President Sara. Dagdag paninira po yan. Kumbaga, wala na silang pakialam kung ito po si VP Sara ay ma-impeach man nila o hindi. Ang gusto lang nila, ma-present lang po nila yung kanilang kasinungalingan. And yung pinagmamayabang po nila na dapat daw po ay magkaroon ng accountability, magkaroon ng transparency, and now, no, gusto nila ng accountability dahil ayaw nila na makatakbo po si Vice President Sara as Vice President pagdating ng 2028. Kasi itong nagdi-deny na si Tambaloslos, mga kababayan, na hindi daw po siya tatakbo sa 2028, pero maaga na po nangangampanya at sinasama niya na po sa kanyang pangampanya, sa kanyang pamumudmud ng ayuda, yung 2028. Ito, pakinggan natin itong si Chihuahua, mga kababayan. I think this was also articulated by Senator Sa interview pala ito ni Christian Esguera, mga kababayan. Marcos na itong ginagawang impeachment trial, pati itong mga kaso na ikinakasalaman. Ito, dilawan din ito, no? Galit na galit din ito sa mga Duterte.
Di ko alam kung anong lahi, anong kinagalit nitong si Christian Esguerra, no? Baka may mga relatives ito ng agba, di ba? Na biktima ng war on drugs. Malay natin, napakulong. As a Vice President, all these are all about 2028. Tama naman. It's all about 2028. Siyempre, kung tatanungin mo si Chihuahua, i-deny talaga yan. Gusto nyo siyang tanggalin, i-eliminate as an option for the presidency. Anong tugon nyo ron? Christian, this is about transparency. Transparency? Bakit yung MOA nyo, hindi nyo mabulgar? Transparency, bakit si BP Sara lang? Bakit hindi nyo ilabas ang lahat kung transparency lang yung inyong pinag-uusapan? Diba? Bakit si BP Sara lang? And accountability. Hindi kayo halata. Obligasyon namin na imbestigahan ito. Wow. Sa totoo lang, ito po, nung ibinagsak po sa akin, hindi ko naman po alam na magiging ganito. Hindi ba alam? No? Sinungaling. Yan, matagal na po na plano. Alam natin ang plano nyo yan. Kasama po yan, may lumabas pa nga na Uplan Huros. Sabi nyo, fake news daw po yan. Okay. Pero kasama po sa plano, kung paano nyo po sirain, i-eliminate itong si Vice President Sara. So ngayon sabihin nyo na hindi nyo po alam. Lahat to'y planado. Kasama nyo nga po sila Franz Castro. Siyempre, wala naman talagang magnanakaw na umaamin. No? Hindi planado, pero may 150 million. Hindi ka po ba nakatanggap, sir? Kaya ka nga nanalo Dahil sabi ni Isko Moreno, kahit gabi na, nagpapatawag pa rin kayo sa gymnasium. Wag lang daw po maingay. Kahihinat na nitong kasong to. Nung tayo, ginawa lamang natin ang ating trabaho. Wow! Ng chairman. At Wow! Ginawa lang daw po yung trabaho. Hanggang ngayon, pare-parehas tayo. Hindi natin alam kung saan napunta itong perang to. This is not... Hindi nyo alam kung saan napunta ang pera. Hindi binigay na sa inyo ng kuha. Na-present na sa inyo ng kuha lahat kung saan ginastos yung pera ng confidential fund. Di ba nandun lahat sa resibo? Di ba? Ay, itong kuha hindi sinasabi na walang problema sa confidential fund ni Vice President Sara. Yung pinoproblema nyo, yung mga aliases. Di ba? Na-allowed naman dito po sa confidential fund. Ang confidential fund ay hindi po yung ordinaryo fund lang. Kaya ang confidential ginagamit po sa pagtitik-tik ng mga posibleng kalaban ng gobyerno at yung mga salot sa lipunan. Kagaya mo. Sige, sinasabi nila transparency, no? Sinasabi nila accountability. Ito pakinggan natin ang ibinunyag po ng isang hindi naman siya Duterte supporters Parang isang ordinaryong netizen lang na gustong magsalita at manindigan sa katotohanan. Si Ma'am Sandra Flores. Yan. Isa sa unang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pag-upo ay hindi tungkol sa pagkakaisa. Hindi tungkol sa reforma sa ekonomiya, lalong hindi tungkol sa hustisya at sa taong bayan. Ang una niyang ginawa ay ang paglagda ng Executive Order No. 1 noong Hunyo 30, 2022 na nagbuwag sa Presidential Anti-Corruption Commission. Tingnan niyo po mga kababayan natin na sinasabi ni Ma'am na unang nilabas ni Bongbong Marcos na kautusan ay buwagin yung PICC, yung Presidential o PECC, yung Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit? So kasi ayaw nila ng transparency, ayaw nila ng accountability. Ilan po ba yung nakasuhan ng PECC sa panahon ni President Duterte? 150 na mga government officials. So bakit binuwag ng isang Bongbong Marcos? Kung gusto nila ng accountability, napakaganda yan, no? Dahil mismo gobyerno ang nag-iimbestiga sa mga government officials. At mismo yung presidente, no? Although mahirap, pero grabe, talagang pinos nila yan. Kung gusto na accountability, transparency, bakit tinanggal nila yan? Di ba, Chihuahua? At ang kilos na yan ay may malinaw na mensahe. Tahimik na alisin ang bantay ng taong bayan. Yan.
bantay ng taong bayan. Kasi diyan po mabibisto yung corruption nila. Do you think kung may PECC, mga kababayan po natin, hindi mabubulgar yung alamat ng ayuda? Hindi mabubulgar yung alamat ng pagbibinta ng ginto? Yung alamat ng maanomalya na flood control? Di ba? So, hindi kaya mabubulgar. O yung alamat ng bicameral report, the most corrupt budget 2025 dahil sa PECC. Di ba? Kung matino ang presidente, putya, ang problema, nagba. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ang PACC ay tumanggap ng mahigit 13,000 na reklamo at nagsampa ng 154 na formal na kaso mula 150 ang sinampahan ng kaso 2017 hanggang 2022. Ito'y aktibo, walang takot at Graying. katakutan ng mga may tinatago. Kaya mabuhay talaga, mga kababayan po natin. Kasi kung may patas na gobyerno, no, ang Duterte. Kaya yung mga sinasabi nila hindi patas, no, malayang makakapagnakaw sa panahon ni Presidente Duterte, yan po is mga propaganda. Malinaw na isang kasinungalingan. Ito yung sinungaling, ang Marcos admin, dahil tinanggal nila yung presidensya sa anti-corruption. Para wala na pong magbabantay sa kanilang ginagawang pagnanakaw. O, patuloy natin si Ma'am Sandra. Pero binuwag ito ni Marcos Jr. ilang oras lang matapos siyang umupo. Lupit, no? Ilang oras pa lang siya matapos umupo ay binuwag na ng isang Marcos Jr. So, ano pang aasahan natin, mga kababayan, dito po sa administrasyon ni Marcos Jr.? So, ngayon sinasabi ng mga kongresista, ito ginagawa lang po namin para sa accountability, transparency lang. Gusto lang natin makita kung saan ginastos ni Vice President Sara ang kanyang confidential fund. Ik-ik nyo. Pucha, mga ulol. No? Oh, ito pa, puntahan natin itong nagmamagaling na pari, mga kababayan natin. Matino daw, alagad ng Diyos, tinawag na Judas, ang 18 senador na pumabor na ibalik sa House of Crocs, House of Representative, itong impeachment complaint. Sino ba si Father? No? Galit sa Duterte kasi adik. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ano siya inabuso? 30 mil ang pinatay niya eh. Saan ang ebidensya? 30 mil, adik, ano lang, baka may pumapasok lang sa isipan ni Father. Baka imagination. Nakatapos lang magsinghot. Meanwhile, How old ka nag-start? Gumamit na siya mo. Mr. Chair, wala po ako ng 16. 16 years old, nag-adik-adik lang mo siya. Ilang taon? 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old are you? 2006. 31. 31. So meaning, Pari na adik pa. Nagmimisa. Paano kaya yung mga tagapakinig dito, mga kababayan po natin, no? Na malaman nila na yung nagbibigay sa kanila ng advice, no? Parang mga words of God ay isang adik. Paano pagkatiwalaan, mga kababayan po natin, yung pinagsasabi ng isang pare kung ito po ay isang adik? So ngayon, ito rin po yung kasama sa mga nagtutulig sa galit na galit, no? At nananawagan na magkaroon daw po ng impeachment trial against kay Vice President Sara. Isang adik pala, mga kababayan. Kaya pala hindi po tayo magtaka kung bakit galit po sa mga Duterte. So ito yung mga taong galit kay President Duterte. Yung ayaw ng PECC, no? Yung mga nanawagan ng transparency and accountability, ayaw naman isa publiko yung kanilang MOOA, ayaw naman nila mag-open the book, no? Ang sinasabing corrupt daw, ang kinurap daw ni BP Sara yung kanyang CIF. Sila rin po, mga kababayan natin, yung ayaw paimbestigahan ang ibang confidential fund ng ahensya ng gobyerno at ang confidential fund ni Marcos Sr. So bakit tayo maniniwala kung si BP Sara lang ang kanilang sinisentruhan, si PRRD lang yung kanilang sinisentruhan? Yan po yung mga tunay na Judas, traidor, demonyo
sa ating gobyerno. At isama na natin ang demonyong pari na ito. So yan lang po yung ating update mga kababayan. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat.